dregs of my sin, wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me his own, so I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love, and someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. We live beneath the shadow of uncertainty and fear. Sometimes our hearts are shaken by the evil that draws near. If ever it was time to rise and take our faith in hand, it is surely now, and I for one will take a stand. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. To the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. The message of the gospel shines above the stormy skies, and gives the light of hope and peace to weary, saddened eyes. And since I am a sinner who's been saved by grace's touch, I will go the extra mile to share the Savior's love. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. To the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. Will you be strong and brave, and let the flag of mercy wave? You cannot rest or run until the church is overcome. So will you take up the cross? Will you truly count the cost? To live is Christ, to die is gain. So will you stand and walk
surrender all, lay down my life. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. To the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. I am committed to the cause of Christ. To the cause of Christ. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we still trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing, and He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. A blessed good morning to everyone. It's Friday once again. Friday, 5 o'clock in the morning. Ito po yung ating programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. Opo. This year is a year of commitment. And this 2025 vision is our family first. Year of commitment. Yan po. Makikita niyo po sa ating background yung ating team ngayong year na ito. Year of commitment and my family first. At ang topic po natin ay commit to love God. Yan. Maraming salamat sa Panginoon at kasama natin sa Google Meet, Sister Emilia. Maraming salamat at dininig ng Panginoon yung ating mga panalangin na siya ay binigyan ulit ng kalakasan. Sister Emilia, bati po kayo. Good morning sa ating lahat. Amen. At mga kasama kong mga host dito ay nandito po kami upang mag-share po sa inyo ng Word of God.
At prayerfully, kami po ay maging blessing po. At sila po ay babati po sa inyo ng magandang umaga po. Amen. Mali. Isang napaka-lamig pero nag-iinit. Nakita nyo naman yung mga suot namin. Puro pula. Ba't si Ma'am Emilia ata nakapula. So, good morning po sa atin lahat at mag-enjoy po tayo sa muli ang pagmamahal ng isang ina. Dito po muli kami para mag-share po ng Word of God. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Good morning uli. Sa good morning din. sa lahat na nasa Google maging sa FB Live. Nang binabati kayo ng napakagandang morning. Hindi po Happy Valentine's. Ito po. Magandang umagang muli sa ating lahat at tayo po ay magsama-sama na makinig ng salita ng Diyos. And Happy Heart Day. nais po namin batiin Sir Ariel Pomecha, good morning po sa inyo. Sir Heidi Sanet, good morning po. At si Brad Gilbert Hopper, good morning po sa inyo dyan. Sir Raquel Jaramillo Ambonon, good morning. Brother Digno Velasquez, good morning po. Sir Joyce, good morning. Sir Nelda Bore, good morning po. Geraldine Hofer, good morning. Geralde. Nanay Alicia Wilson Rivera, good morning po. Pagaling po kayo. Sir Asherto Manzano, and Pastor RJ, good morning. Naimbag ng morning kapsat, sabi niya. Sir Junicio Narcisa, good morning host and to all viewers and listeners. Jonas Christian Abuan Dixon, good morning po sa lahat. Sir Josie de los Santos Espilita, good morning sa lahat. Po. Sir Irene, bati na po kayo sa ating mga ikinig po ngayon. Morning. Imbag nga bigat kada kayo amin. Yan. Dito'y Kailocanohan. At dyan sa banda Kabisayaan, maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, gasmaray na aga sa inyong gabos. Sa Japan, kay Ma'am Flor, ohay gozaimasu. Stay tuned po. Amen. Ayan po. At ang topic po natin ngayon ay commit to love God. Pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos ang ating uunahin sa ating puso. Kaya nga po ang i-share ko po sa inyo ay ano po ba yung dapat nating ilagay sa ating puso. The wife and mother's heart. Yun po yung share ko po sa inyo. Dapat ang nakalagay palagi sa ating puso ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi po dito, believers do have a God-given capacity to worship the Lord Jesus Christ. So kung wino-worship po natin ang Panginoon, kasama na dyan yung ating pagmamahal sa Kanya. Kaya napakaganda po ng lesson na ito na pinapakita dito na pinapaalalahanan tayo palagi na magkaroon ng pagmamahal ng Diyos sa ating puso araw-araw. Yan po. At sabi dito, each of us is worshiping or loving something or someone within our heart every waking moment of each day. Kaya pagising pa lang ng umaga, meron na tayong wino-worship or minamahal. Sino ba yung una nating minamahal? Sabi dito, we worship or love what we serve, speak about, sacrifice for, seek after, spend time and money on, and trust in. So, kung sino yung pagising pa lang sa umaga, sino yung nakalagay sa ating puso na uuna ay yun yung nakatuon sa ating atensyon. Kaya, kailangan nating maitama kung sino yung dapat na magkaroon ng mailagay sa ating puso. Sabi dito, believers have a God-given capacity to have a pure love
and worship the Lord Jesus Christ. But they frequently struggle with other gods, competing for their affections, but what a person thinks about it may be. Kaya lang meron tayong pakikipaglaban araw-araw sa ating puso. Kung sino yung nauuna na mamahalin natin. Siyempre, ang unang-una na natin ay yung sarili natin. Yun palagi yung nauuna sa ating buhay. So, kailangan nating i-correct yun na kailangan ay meron tayo talagang pakikipaglaban sa ating sarili at sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yun po. So, Matthew chapter 22 verse 35, Then one of them which was a lawyer asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Isang lawyer na kabilang sa mga Pariseo ang nagtanong sa Panginoong Hesukristo kung ano ba yung pinaka-dakilang kautusan. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya sa verse 37, Matthew chapter 22 verse 35, 36, and 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy mind, and with all thy soul, and with all thy mind. So this is the first and great commandment. Verse 39, And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 40, On these two commandments hang all the law and the prophets. So yun yung pinaka-dakilang kautusan. Kapag nagawa po natin yung kautusan na yan, ay nandyan na. Yan na yung kabuuan ng lahat ng kautusan ng Panginoon. Na kung matutunan nating mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, ay matututunan nating mahalin yung ating kapwa. Yan po. So wala talaga yung wala talaga doon yung sarili natin. Hindi mauuna yung ating sarili. Pero nga dahil sa ating puso na madaya, ay yan, palaging nauuna yung ating sarili. Kaya yun yung ating i-correct po. Kaya dapat yun yung panalangin natin na magkaroon tayo ng commitment. Palagi namang pinapaliwanag ng mga host kung anong ibig sabihin ng commitment. Naka-confine na tayo at nakalagay na yan. Nakakommit na tayo na mahalin ang Panginoon. Kaya ito yung responsibility natin bilang mga nanay, ay humingi tayo ng tulong sa Panginoon na magkaroon tayo ng ganong pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa ating puso at magsikap tayo na palaging saliksikin ang salita ng Diyos. At responsibility din natin na magkaroon tayo, maging maayos ang relasyon natin sa Kanya, magkaroon tayo ng grateful attitude and thankfulness to God regardless of our circumstances. Diba? Kailangan po ay palagi tayong merong maayos na puso, na mapagpasalamat na puso. Yun po. Para matutunan nating mahalin ang Panginoon. Bagamat may mga circumstances tayo na parang nararamdaman natin na hindi maayos yung ating puso, ay ang Panginoon yan. Kaya yung lesson natin every Wednesday, ang Diyos yan. Pinag-aaralan natin kung sino ang Diyos, commit to know God. Kaya hindi man maayos ang ating puso, God will do the rest. Yan. Because it is consistent with His character that He answers such prayer. Kung tayo bilang mga wife, walang anak, yan, may asawa, walang anak, o mga nanay, merong mga anak, merong pamilya, yan. Kung ang desire natin ay palaging magkaroon ng pagmamahal ng Diyos sa ating puso, madaya man ang ating puso, sinasabi ng Bible, but God is greater than our hearts.
God will do the rest. Dahil consistent siya sa kanyang character or attributes na lahat ng panalangin natin ay kanyang sasagutin. Yan. Kaya kailangan yung desire natin araw-araw ay mabago. Kaya nga meron tayong tinatawag na commit to love thy God. Yan. Na marami kasi tayong mga wrong desires eh. Kaya ano ba yung dapat na right na attitude natin sa pagkakaroon ng pagmamahal ng Diyos? Dapat ay ang unang-unang gagawin natin ay maunawaan natin ang salita ng Diyos at susundin natin ito palagi. And then, dapat ang mapapasaya sa araw-araw ay walang iba kundi ang Diyos. And then, sasaliksikin natin kung sino ba talaga ang Diyos sa ating buhay. Kasi yung ano natin, yung araw-araw na pinapakita natin sa tao, yung ugali natin araw-araw na pinapakita sa mga tao, doon masusubukan talaga kung meron tayong pagmamahal sa Diyos. Yan, sinasabi nga ng pastor natin na yung forward mouth, yun, yung Monday and Tuesday ba yun na devotion natin, forward mouth, ano ba yung pananalita natin sa tao, di ba? Na meron bang mga masasakit na salita. So tanggalin natin yun. Tapos, that I may cultivate an attitude of joy. Yan, masaya ba tayo palagi? And gratitude, nagpapasalamat ba tayo? In what God is doing in my life, no matter our husband, our children does or does not do. Di man tayo matulungan sa loob ng tahanan, ano ba yung attitude natin sa lahat ng ating ginagawa? That I may have joy in God's decision, how my life and circumstances can glorify Him the most, that He can use me for His glory. Ano man yung pagkukulang natin na merong mga hindi na ibibigay sa atin na mga pangangailangan, kailangan ay ano man ang nangyayari ay mag-glorify pa rin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya ngayong Friday ay i-goal natin na Panginoon, hindi ko kaya yung mga bagay-bagay na kailangan kong gawin, pero ipinapaubaya ko na po sa inyo, Panginoon. Yan. Kung ano man yung hindi natin kaya, yung magpasensya ng buong maghapon, buong magdamag. Magkaroon ng pasensya. Opo. Opo. Sa mga apo natin, ayan, yung mga apo ninyo, magkaroon ng pasensya. Kumain daw po ng pasensya. Ayan po. At marami pa po akong lesson dito, pero sa susunod ko na lang po ipagpapatuloy dahil po yung oras ay talagang tumatakbo po at yan po. Yan. Hindi natin mahabol. Ayan. Sister Irene, yan. Kayo na po. Thank you po. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Sa ating mother. Yes. Nagluluksa. Joke lang. Joke lang. Salamat kay Ma'am Sheila sa aming yung first lady namin dito. Ayan. Asawa ni Pastor RJ. Sa Tagamundo, Happy Valentine's daw. Pero everyday dapat marunong tayong magmahalan. Kaya nga ang ating team ngayong buwan na to ay committed to love God, na nandiyan na nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos, na kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, kasama na dyan yung pagmamahal natin sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay, kapareho ng pagmamahal din natin sa ating sarili. Na yung sabi ni Ma'am Sheila dito na hindi man ginagawa sa'yo, gawin mo pa rin sa iba. Ayan, parang hindi ka nga minamahal, mahalin mo pa rin. Ayan. Ang yung anak, hindi ka man sinusunod, ay karoon pa rin tayo ng diligent sa pagtuturo na tuloy-tuloy na pagpapakita ng pagmamahal natin. Kasi ang Diyos ang unang nagpakita ng pagmamahal. Demonstrate niya nga, sabi sa Romans 5:8,
but God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na kahit tayo ay patuloy na nagkakasala, ay minahal tayo ng Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay. Na yung kanyang pagmamahal ay hindi mapapantayan, yung kanyang compassion. Nakakaiba yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na pag sinabing agape love, with yung meron yung sacrificial giving, kaya nga nandyan yung binigay niya yung kanyang buhay hanggang kamatayan. Na ang gusto ng Panginoon na ganon din yung gagawin natin, na ibibigay natin yung ating sarili. Hanggang kamatayan man yan ay maglilingkod. Kaya nga pag sinabing committed, naka-confine ka na, nakakulong, hindi ka na makakawala dyan sa pag-ibig ng Diyos. Na pag sinabing committed, ikaw ay mayroong agreement. May agreement kayo. Meron kayong kasunduan. Na sabi nga, sa example sa isang mag-asawa, till death do us part. Na kamatayan lang yung maghihiwalay sa inyo. Na ibig sabihin kung nakakommit ka sa isang tao ay hanggang kamatayan yan, hindi ka dapat susuko, hindi ka sabi nga no retreat, no surrender. Hindi ka aalis. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon ay talagang gagawin mo lahat. Yan, maipakita lang yung iyong commitment sa Panginoon ay mahalin siya. Talagang maglilingkod ka katulad ng family ni Joshua na sabi, as for me in my house, we will serve the Lord. Kaya nga, sabi niya mamili kayo. Choose you this day. Yan, basta ako, family ko maglilingkod. Ganon din po dapat yung ating commitment sa Panginoon na kapag sinabing mamahalin natin ang Panginoon ay katulad ng pagmamahal ni Kristo. Hindi man natin siya mapantayan ay yung kanyang kautusan ay dapat nandun yung pagsisikap. Na sa aking sarili na sabi ko hindi ako perfect pero talagang sinsikap ko na magampanan yung aking tungkulin. Na kahit sabi mong maraming discouragement na nasasalubong ko dyan, nakakasalamuha. Pero hindi ka tigil dahil mahal mo yung Panginoon, andyan ka pa rin naglilingkod. Na kahit sabing marami talagang nang puprovoke sa'yo, pero never give up. Na kasi may commitment ka sa Panginoon na iniisip mo pa lang na mag-give up ka, mag-quit. Pero pag naisip mo, malulungkot ka na lalayo ka sa Panginoon. Naiisipin mo, ano yung buhay mo pag malayo ka sa Panginoon, sa pag-ibig niya. Na katulad yung nagtanong yung apostle sa Matthew, alin ba yung great, sabi nga, greatest na kautusan? Na sa pasimula pa lang, even the Old Testament sa book of Deuteronomy, talagang yun pa rin yung kautusan Sabi nga dito actually ito yung kautusan na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip dito sa Matthew. Pero dito sa Deuteronomy, old na kautusan na to Sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Buong kalakasan. Ito kasi yung time na siyempre, mga panahon ng mga Israelites na nakikipagdigma sila palagi. Kailangan nandyan yung buong puso mong ibibigay yung sarili mo sa Panginoon. Pagdating sa ganyang mga labanan, daming kalaban, laban sa bansa, ay hindi mawawala dapat yung pagmamahal ng Panginoon at buong kalakasan, sabing ganun. Kaya nga laging pinapaalala dito na maging courageous ka sa pagharap ng mga hamon sapagkat marami kang makakasalubong left and right. Pero kapag tuloy-tuloy ka naglilingkod sa Panginoon, nakapokus yung isip mo sapagkat may commitment ka. Focus ka, sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finisher. Na laging ang iniisip mo ay yung
commitment mo sa Panginoon, namamahalin siya ng buong puso, buong kalwa, buong kalakasan, na hindi na bago yung kautusan na yun at nadagdagan pa na yung second na kanyang kautusan dito sa Matthew, yung binasa natin kanina. Yung first, thou shalt love the Lord thy God, sabi ng Panginoong Jesucristo, with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Ang panahon na ni Kristo, yun na naman uli yung greatest commandment, sabi nga. No? Kasi may nagtanong, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. At nadagdagan pa ito, this is the first and great commandment, sabi ng Panginoong Jesucristo. At yung sa verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Na kahit hindi ka ibig-ibig yung kapwa mo, talagang kailangan mo sundin sapagkat ang Panginoon ang nag-command na mahalin mo yung kapwa mo. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, na wala namang tao na sasaktan niya yung sarili niya. Diba? Ayaw natin dahil mahal natin sarili. Ganon din yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa kapwa natin, na kung mahal natin yung kapwa natin, ay hindi tayo papayag, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, na tayo'y ligtas, sila hindi. Hindi natin sila naturuan tungkol sa Panginoon, lalong-lalo na yung salvation na dapat mong ibahagi. Kasi kadalasan tayong mga may kamag-anak, parang mas nahihiya tayong ibahagi sa ating kamag-anak. Ang iniisip natin, ay hindi ako papaniwalaan yan. Hindi sa akin makikinig yan. Kasi alam niya yung ako noon, kung sino ako, anong ugali ko. Pero bakit natin iisipin yung nakaraan? Ang isipin natin yung future. Ano ba yung magiging buhay nila pagdating ng araw na tayo ay harap sa Panginoon? Talagang makokonsensya ka na talagang burden mo sila. Gagawa ka dapat ng paraan. Kaya nga nung ako ay umuwi sa Cavite, talagang kahit grabe yung kapasawayan nila, talagang iniipon ko sila. Yung mga kapatid ko, mga pamangkin, mga pinsan dyan, kung sino yung nandyan sa bahay na maabutan ko. Talagang magba-Bible study kami at hindi mawawala yung salvation sa dulo. Iko-connect mo palagi yung kaligtasan na kinikwento ko sa kanila, ano ba yung buhay na ikaw ay namumuhay na sa buhay na makasalanan at sa buhay na ikaw ay nasa piling ng Diyos, na lagi kang, kung ikaw ay nasa, lalo na kaming mga full-time, busog kami sa salita ng Diyos, yun yung kagandahan na kami napapaalalahanan lagi. Maraming reminders, kaya napapasalamat ko sa ating pastor. Yung correction, mahalaga yon. Kasi tayong mga tao, hindi tayo perfect. Nakakalimot, di ba? Kaya nga pag nakaparinig tayo tuwing umaga, kaya mahalaga yung devotion. Ito yung magiging ating gabay sa maghapon. Kapag narinig mo yung turo ng ate pastor, oh, sabi ni pastor, ganito, ganyan, yan. Yan, mariremind ka na naman kapag yung, kumbaga, pag ikaw ay, bago ka matapa, ayan, mayroon ng paalala ang Panginoon, ang ating pastor, na siyang pinakatatay natin spiritually dito sa church. Na kapag nagsasalita yan ay siya yung boses ng ating tahanan, ng ating tinitirahan kung saan tayo nakatira, ay dapat yun yung ating panghahawakan, yung salita ng Diyos na kanyang itinuturo. Kasi siya yung itinalaga na pastor, siya yung tatay. Kaya nga ako, pag may time na makakagawa akong kasalanan, nare-remind agad ako, sabi ni pastor, ganito, yan. Yung forward, yung gano'n. Nare-remind tayo kasi hindi naman tayo perfecto na hindi na nagkakasala porque nakatira sa church. Kasi yun yung expectation ng mga tao, nasa church na nga kayo eh. Dapat ganito. Pero kaya nga tayo nandito sa church eh, meron tayong ginagamot. Ito yung hospital, di ba? Tayong may mga depresya,
Na sabi nga yung pumupunta ng ospital, hindi ang pupunta ng ospital na walang sakit. Meron siyang ipinapagamot. Yan. Kaya nga kung nandito tayo sa church, nakikinig tayo dyan sa pulpito, ay meron tayong kailangang gamutin, tabasin. Kaya kung napapakinggan natin yung mga preaching, minsan masakit talaga, no? Pag nasugatan ka nga at ginagamot, di ba ang sakit? Pero pag hinayaan mong gamutin yan ay may ginhawa. Kaya ganun din sa ating kasalanan, kung tayo ay tinutuwid, masakit sa umpisa, pero pag sumunod lang tayo, hayaan nating magpagamot tayo, gagaling tayo sa ating sakit na katigasan ng ulo. Ayan. Kaya magpa-correct tayo, magpatuloy. Kaya nga, be committed to love God and to love others. Ayan. To God be the glory. And thank you po, Sister Irene. Yan, napakaganda po ng ating napakinggan sa kanya. Sister Benny po. Good morning pong muli sa atin at yun nga po yung ating topic na ngayong February is commit to love God with my family first. Yun, na dapat po ay unahin po natin ang Panginoon na mahalin. Kasi nga po, siya po yung unang nagmahal nga sa atin. At hindi po tayo makapag mamahal sa iba kung hindi po na wala tayo yung pagmamahal sa Panginoon. At yun nga na unang nagmahal sa atin. At ang sabi nga po dito sa Matthew 22 yung pong ating verse na pinaka maanong natin na verse ay yung Matthew 22:37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ng buong puso po nating mahalin ng Panginoon. Kasi tayo bilang isang anak niya, ay talagang ang Panginoon ay siya po yung buong puso po tayong minahal, kaya gantihan po natin siya ng pagmamahal na nanggagaling po sa ating kaibuturan na ating puso, with all thy soul, ating kaluluwa. Na kung baga tayo po ay minahal niya, yung ating kaluluwa ay iniligtas na nga po niya sa ating sa impyerno, sa ating mga kasalanan, yung mga kasalanan po natin, iniligtas po tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. And with all thy mind, sabi nga dito na dapat ng buong kaisipan po natin, gagawa po tayo ng commitment po natin bilang isang anak ng Diyos na ayun nga, sabi nga po yung commitment ay to make agreement na tayo po ay magtiwala po sa kanyang kakayanan. Kasi kung sa ating pong kakayanan lang ay hindi po natin kaya na i-commit yung ating gagawin. Kaya yun nga, sabi nga po ni Ma'am Sheila kanina at saka ni Ma'am Irene na kung na tayo nga po ay huwag tayong maging mayabang sa atin pong mga commitment. Kunyari na i-commit natin yung meron tayong commitment na ginawa, ay ando naman yung kayabangan. Hindi po maganda yung gano'n na may kayabangan po tayong magko-commit. Na dapat po may kababaang loob na kasi kung ang Panginoon nga ay binaba po niya ang kanyang sarili dahil po nga sa ating mga kasalanan. At siya po yung una talaga na ibinigay ng Panginoon sa atin na pagmamahal.
Yun. At tingnan po natin sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Na wag nating samahan ng wag tayong iano yung kamunduhan, andun yung mahalin natin yung nasa mundo. Hindi po natin dapat na unahin na mahalin yung nasa mundo na kunyari meron tayong gustong makamit. Ay ando na lang yung kahit na ito ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon ay kakamitin natin. Hindi po yon. Kung baga po ay wag po tayong magtiwala sa kamunduhan na neither the things that are in the world, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Na yung mga pagmamahal po natin sa kamunduhan nga ay iwaksi po natin lahat yun. Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos, sa ating mga kamag-anak, sa mga nakakasalamuhan natin, sa ating na babahaginan ng salita ng Diyos. Na yun po na sabi nga po dito na kung wala po tayong magandang relasyon sa Panginoon, ay wala din tayong magiging magandang relasyon sa ating kapwa. At yun po yung dapat na manahan po sa ating puso na wag nating ipagkait yung pagmamahal na Panginoon sa iba. At i-share po natin sa iba yung dapat na i-share po natin. At doon nga po sa Deuteronomy 6:2, magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. Hindi naman po yung takot na natatakot tayo na yung nanginginig, gano'n. Hindi nga. Kundi, sabi po dito na, that thou mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Na yon, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon na wag tayong manahan sa ng kamunduhan, kundi that thy mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments, which I command thee. Yun na dapat po nating sundin kung ano po yung gusto ngang mangyari ng Panginoon. At lahat po yan ay makakamit po natin kapag tayo ay una nating mahalin ang ating Panginoon. Yan. Sa kagaya nga po yung na pupuntahan po namin na sisiran tuwing sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Yung kung wala tayong pagmamahal, ay hindi natin ito mai-share yung gospel na yan na ating natanggap. Kaya manahan tayo sa salita niya. At yung pagmamahal yung dakilang pagmamahal ng Panginoon ay ibahagi natin. Yun. Yun lang po. To God be the glory. Amen po, Sister Beth. Amen. Good morning uli sa lahat na nagising na. Okay. Pinag-uusapan kasi natin yung commitment nga. Sabi nga, commit to love God with my family first. Ang commitment kasi, sabi nga, ito ay hindi siya na biglaan lang. Sabi nga, ito ay dapat araw-araw na ipinagpipray natin, lalo na pagdating sa commitment natin sa Panginoong Diyos. Kasi nang hindi siya sacrifice,
na sinasabi na although mayroon kang isinacrifice na oras o kaya isinacrifice na bagay-bagay, pero hindi natin yun dapat na yung pagbigay natin ng commitment sa Panginoon, lalo na ay wag natin tong sabihin na ito ay sacrifice. Sapagkat sabi nga dito na pag kinumit natin ang ating mga sarili sa Panginoon, yung experience ba natin, yung kalaliman ba ng ating relationship sa Panginoon, ito ay nagdudulot ng fulfillment na walang ibang magpo-provide kundi ang ating Panginoong Diyos. So, sa gayon na lang ang ating maririnig natin sa preaching ni Pastor, maging sa naririnig natin na sa mga kapatiran na nagtitestimony, sabi nga nandun yung encouragement na paano tayo magkaroon, na dapat na tayo ay mag-cultivate ng intimate relationship sa Panginoon, sapagkat sabi nga dito ay ito ay nag-i-embrace o kaya ito ay nagdudulot ng obedience, humility, at yung sinusurrender kasi natin yung buhay natin sa Kanya. Dinededicate ba natin ba? Sabi nga So sapat lang bilang anak ng Diyos, tayo sinasabi, kiniklaim na natin tayo Kristiyano at tayo anak ng Diyos. Sabi nga dapat lang na sabi nga dito, unahin muna natin na i-commit natin ating masarili sa Panginoon, kasi sabi hindi lang siya panandalian, kundi sabi nga maging all throughout yung journey natin, yung sa buhay natin, lifetime, sabi nga na nandoon yung ating magandang relationship sa Heavenly Father. Kasi ito bilang nga sabi nga sa Matthew chapter 22 verse 37, hindi ko nababasahin yung the whole verse. Sabi nga dito na ang Panginoong Diyos mismo, tayo ay inatasan, inutusan na mahalin ng Panginoong Diyos, kasi with our heart, soul, and mind, kasi ito yung greatest commandment na mula sa Panginoong Diyos. So, kaya tayo gano'n na lang nire-require ng Panginoon na i-prioritize natin sa ating buhay yung Panginoon. Hindi lang siya yung one-time decision, kundi sabi nga daily choice natin. Yung sa araw-araw na mayroong binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Parang marriage ba na kung hindi ka committed, hindi successful yung relationship mo sa spouse mo. So, ano ba mga example nga ng pagiging committed sa Panginoon? Sabi nga, nandun na yung dapat yung kaisipan natin na putting God first in our thoughts, action, and decision. At sabi nga nandoon yung sinisik natin, hinahanap natin yung kanyang guidance at wisdom, na yun yung ating sinusundan. Ina-acknowledge natin mismo ang Panginoon sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating mga desisyon. At nandoon yung tiwala natin sa Kanya, at making yung ating desire at ating mga understanding, sabi nga, nakapattern na hindi nawawala ang Panginoong Diyos. At nandoon yung faithfulness, ka-obedience sa kanyang mga salita. At yung namumuhay tayo na meron ng principle at nanggagaling na sa teachings ng Bible. At sabi nga dito na nag-strive tayo, yung nag-strive tayo ng buong puso, buong kaluluwa at buong mightiness, na parang yung mag-reflect ba mismo yung karakter ng Panginoong Diyos. Kasi bilang isang anak ng Diyos, sabi nga, nang tayo ay mamuhay in His image. So, gano'n na napaka-importante ang sabi nga na maging committed tayo sa Kanya. Kasi once na naging committed tayo sa ating Creator, na sabi nga walang iba kundi siya yung nagsusustain ng ating buhay, siya yung source ng ating joy. Kung kaya, gano'n na lang ang encouragement ng Panginoon na nang i-commit natin, gawin natin yung kung ano yung kanyang sinasabi. Kasi yung sabi nga siya nga yung provider, siya nga yung protector natin, at siya yung creator. Bakit pa tayo, sabi nga maghahanap pa ng iba? Sabi nga sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Napaka-powerful ng verse na yun. Sabi nga, dito dineclare mismo na ang Panginoong Diyos ay tunay, na kung ano, sabi nga na siya na yung lahat-lahat, kasi the Lord is my shepherd. Hindi na nandun yung pag-aalaga niya, nandun yung protection, nandun yung pag-provide, nandun na yung pag-iingat niya sa buhay natin. Kaya dapat lang tayo bilang anak niya, sabi nga, mag-ano tayo sa Kanya, mag-stay tayo sa Kanya, maging committed din tayo sa Kanya. Kasi siya ang sources ng buhay natin. Katulad ng isang shepherd nga na kung paano niya alagaan, pakainin, ingatan at protektahan ang kanyang mga sheep. Ganun din ang Panginoong Diyos. Kasi sabi nga, siya yung giver ng ating buhay.
sabi nga sa Genesis chapter 2 verse 7, di ba? Galing tayo sa alabok, galing tayo sa dust, pero binigyan ng buhay yun para tayo nga create ng mga bilang mga tao. So yung existence ng Panginoon, sabi, na gano'n na lang kanyang pagmamahal, gano'n na lang yung kanyang kapangyarihan. Kaya sabi nga dito na laging i-identify natin, laging natin i-acknowledge ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating pamamaraan, sa lahat ng ating buhay. Hindi natin yun iisipin yung pagsunod, hindi burden, kundi ito, sabi nga, yung fulfillment na upang tayo magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. At sabi nga, tinuturuan tayo na nandun yung humility sa puso natin upang, sabi nga, i-embrace natin yung pagmamahal na yun. At bilang, sabi nga, yung greatest commandment nga natin ng Panginoon, sabi nga, mahalin din natin, at matuto tayong mahalin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. So Jeremiah chapter 29 verse 11, hindi ko na rin basahin. Sabi nga dito na ito ay ang nakadepend tayo sa Panginoon. Siya kasi ang pinanggalingan ng ating buhay. Siya yung sige nga, basahin ko na lang. Jeremiah 29 verse 11. 29 verse 11, sabi nga niya dito, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Sabi nga dito tayo ay, sabi na dapat nga lahat ng ating, alam niya yung lahat ng kaibuturan ng puso natin, maging ating isipan. Alam din niya yung ating plan, yung ating mga plano. Pero karamihan yung plano na yun, planong makasarili. Walang hindi kasama ang Panginoong Diyos. So, ganun na lang ang turo sa atin na sabi nga lahat ng ating mga plano, kapag ipinatry natin yon o kaya nanggaling yun sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon sa plano natin. Sabi nga na mayroong nandoon yung success dun sa plano na yun. Kaya, ganun na lang ang laging encouragement sa atin, maging mismo ang Panginoong Diyos kapag binabasa natin ang kanyang word. Sabi nga dito na tayo maging dependent sa Panginoon. Seek natin yung kanyang guidance. Sapagkat siya yung nagdadirect naman sa lahat ng ating buhay. Siya naman actually naglilid sa atin para magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay o kaya masaganang pamumuhay. Siya yung nag-prepare sa atin. Siya yung nag-equip sa atin na bigyan tayo ng ability para yung purpose man sa buhay natin, ano man yung purpose natin dito sa mundo, ay magkaroon yun ng fulfillment. So, ganun na lang po na sabi nga, i-commit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Yes, minsan mahirap, pero sabi nga, nang ipag-pray natin, nandoon yung desire natin na talagang maging committed tayo sa Kanya. Yun na lang po. Oh, amen. Napakaganda po ng sinabi ni Sister Beth, yung Jeremiah chapter 29 verse 11. At napakaganda rin yung, mamaya po, share ko yung verse na karugtong po doon. Sige po, Sister Vicky. Amen. Muli. Ayun na. Yung gaganda ng mga sinabi ng mga co-host ko po. At yun po, pag lahat po yun, mula kay Ma'am Sheila, yung consistent loving God, andyan talaga na makikita po natin, may enjoy po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Yun po yun, lalo ngayon, yung nga, sabi nga, hindi natin maiwasan. Doon tayo pumupunta po sa labas para mag-share ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, ay talagang dapat yun ang makita ng sanlibutan, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Para andoon, masasabi natin yung good things, yung mamumunga. Sa lahat po ng sinabi nila, Ma'am Sheila, Ma'am Irene, Ma'am Benny, Ma'am Beth, ay andoon, makikita po natin yung fruit of our commitment. Na pag talagang the time na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, paulit-ulit sinasabi na pag nag-share natin yung salvation, siguraduhin natin na totoong tumanggap. Yung nga, si Pastor kagabi sa Bible study namin na hindi relihiyon yung isi-share ko sa inyo, kundi yung regalong ng Diyos. Diba? Sa ngayon, sa sanlibutan, yung nga, malungkot pag walang chocolate, walang
bulaklak, 'di ba? Pero tulad kanina kay naka-violet si Ma'am Irene, wala pa daw siyang bulaklak. Ay bibigay natin ay yung pagmamahal, yung puso ng Panginoon. Yung po yung pinaka-the best. Kaya makikita po natin na yung bunga ng ating commitment, the time na tinanggap natin ang Panginoon, wag natin ipagkait, wag natin sarilinin, yung wag natin ipagyabang, ando yung kababaan loob na kahit nga ayaw tayong pagbuksan, hanggat ay kahit nabagsakan tayo ng pintuan, ay talagang bahay-bahay pa rin tayong kumatok para ibigay yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya makikita po natin, pag yun po yung in-apply natin, yung mga sinabi nila, ay ito po yung mamumunga at mamumunga ang ating commitment kasama talaga yung pagmamahal ng Panginoon. Tingnan po natin sa, alam din natin tong verse na to sa Proverbs 11 verse 30, di ba po? Sabi niya, ito isang talaga napakagandang verse. The fruit, di ba? Ito po yun. Of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Pag sinabi pong wise, ito po yung nag-o-obey, ito po yung may takot sa Panginoon, ito po yung may pagmamahal, ito po yung totoong tumanggap sa Panginoon Hesukristo. Di po ba? Ito yung magandang makita sa buong family natin sa loob ng tahanan, yung bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na pagmula sa tatay, ito po yung bunga, yung love of God ay andoon. Lalo na magiging soul winner, ay talagang masaya po ang buong pamilya na sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Basahin ko po lahat. Ito yung mga fruit of our commitment. Sa number 2, ayun, nandoon po. Yung nga, kaya na nga, he that winneth souls is wise. Kaya makikita po natin sa Proverbs 13 verse 20. Sabi niya dito is, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroys. 'Di ba? Pag buong family po, tunay nga po 'yan na naglilingkod. Kaya nga gawin natin bilang isang nanay, tayo po yung araw-araw kasama ng mga anak natin. Ay yung makikita po yung tayo yung example na talagang tayo po yung hindi nakikigrupo sa iba, 'di ba? Talagang galing tayo diyan. Alam din natin kung ano po yung ginagawa ng walang salita ng Diyos. Na sana yun yung makita ng anak natin ay hindi rin nila gagawin na pupunta rin po sa ibang pamumuhay, sa ibang pamamaraan. Ako ay nalulungkot. Grabe na yung challenge ni Pastor yung ang ganda talaga yung challenge ng Pastor. Pareho ando yung anak, ando yung nanay na chinalis sa Pastor na ikaw din dapat sa lahat ng pananambahan nandyan ka. Pero sana pahalagahan natin yun. Lalo na pag talagang dinerict sa atin yun. Makita natin yung pagmamahal ng Panginoon na ayaw tayong mapahamak. Yung anak mo bata pa, talagang grabe andyan, lahat narinig na niya. Pero pag talagang sumama sa iyo yan na hindi niya makita yung sinasabi ng salita ng Diyos, talagang napakagrabe ang dyablo. Talagang mas mahihila mo yung anak mo sa pamamaraan mo na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya sumunod po tayo. Kanina sinasabi din mag-obey. Ma'am Sheila, na andoon yung pag-obey natin, andoon yung pagpapahalaga natin na yun yung makikita ng anak natin. Kaya sana yun po yung makikita, yung bunga, yung good things. Ano yung mga good things? Andyan yung prayer, andyan yung reading the Bible, andyan yung sharing the salvation, andyan yung attending church. Yan po yung mga good things pag talagang kinumit natin sa Panginoon, yung ibinigay sa ating ng puso ng Panginoon. Andyan din sabi ni Ma'am Beth kanina, yung God's character, na yun yung dapat makita sa loob ng tahanan natin para tulong-tulong tayong pamilya na mag-share ng Word of God. Kaya number 3, andoon sa Proverbs 12 verse 2, andyan yung favor of the Lord. Makikita natin. Sabi niya dito, yan, a good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Diba po? Nakakalungkot po pagka andyan yung mga wicked na makikita natin, na makikita sa atin ng mga anak natin, sa kamag-anakan natin. Yung nga, sabi ni Sister Irene kanina, nahihiya tayong mag-share sa kamag-anakan natin kasi nga, ganun tayo. Ang magandang makita sa atin, nga, na dati, grabe, di ba?
Tulad na nagsasayaw-sayaw ka o Valentine's party, di ba? Makikita yung pinagbago ng Panginoon sa'yo, di ba? Ayun yung makikita na power of God na talagang sa totoo lang, hindi ka mababago kung hindi mo talaga ipapamuhay yung salita ng Diyos. At pag yun yung nakita ng kamag-anakan mo, ititiwala na nila yung mga kamag-anakan mo na rin, lalo yung sabi nga ni Sister ay nila ng pasaway ibinigay sa kanya, di ba? So napakaganda po yun yung makikita sa atin. So sa number 4, ayan, sa number 4 is yung may godly instruction tayo. Andyan din sa 12 verse 1, sabi niya, whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutis. Ayan. Sa araw-araw may godly instruction tayo. At makikita na minamahal natin na sabi nga, kahit na ang hirap turuan. O, di ba? Araw-araw gisingin mo. Ayan, daing ni Ma'am Sheila di ba? Pero pag nakikita nila na andyan yung pagmamahal mo, ayun nga, di ba? Pasensya, di ba? Dapat daw hindi maubos yung pasensya. Di ba? So, yun yung mararamdaman ng mga anak natin na andun yung pasensya natin na, di ba? O, di ba? Yun yung pinapakain ko parati kay Makmak para yung mama niya mahabang pasensya. Di ba? Pag yun na makikita ng mga anak natin na ginagawa natin yon, yung tiyaga, paggising na yung pagmamahal ng Panginoon, kaya natin sila mahal na mahal, kahit na malalaki na sila, ay ginigising mo pa rin, kahit may anak na sila, may apo ka na, nauna pang gumising yung apo mo, ay gano'n, yung mararamdaman nila yung pagmamahal mo. Di ba? Opo. Sabi ko, magtataksi na ako. So, di ba ang sarap ng ganon na yung pagmamahal ng Diyos, yung salita ng Diyos yung makikita nila na sinasabuhay mo. Ako, yun ang parati ko sinasabi kay Sister Benny, naku, Sister Benny, buti nagbago na ako. Di ba? Sa totoo lang. So, kung hindi ako nagbago, hindi na may enjoy kagabi. Di ba? So, yun po yan. Good morning, Sister Carol, Sister Christy. Napakasaya pag uwi namin. So, number 5 is, ayun po, may strong foundation. Pag mula yung number 1 na sinabi kong fruits of our commitment, may strong foundation tayo. Andyan pa rin po sa Proverbs 12 verse 3, sabi niya dito, a man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. Ayun po, naugatan po tayo ng salita ng Diyos. Andyan yung kahit na anong mangyari. Ako, isa na rin pong buhay na patotoo. Buti na lang. Andoon yung iniwan sa amin, yung matibay na pondasyon, yung mga ugat. Kaya ako po naibigay na points na ito kasi kagabi po talagang success po yung Bible study po namin doon with our loving pastor na talagang sabi nila, kailangan kasama nyo po si pastor. Kaya natutuwa ako kasi ginawa po nila lahat-lahat. Yung po yung bunga po ng pagsusulwin natin na kahit nasa daan ay huwag mong lalagpasan at magiging bunga po yan. Makikita natin bunga. Ako'y natutuwa kasi buong pamilya po sila nandoon. Ang wala lang po yung nasa ibang bansa, si Arman na nasa Japan. Na yun si Arman po yung bunga na sa kalsada, nashiran ko po yun. At makikita natin na nandun lahat sila. Na kahit galing sa school yung bunso, si Daryl, ay dumating po kasi alam nila andyan si pastor na nakakatuwa na doon din ko rin nalaman na nakapag-asawa si Christy dito sa church. Dahil sa Boodle Fight, kaya tuwan-tuwa si pastor, nakipicture daw doon sa mga ROTC na nai-invite nila Sir Jojo Dumenden sa Trinidad. Nakipicture daw siya doon. Ay, feeling din yun. Siyempre, pag nasa sanlibutan ka nakipicture, ay, may gusto itong babae sa akin. Kasi nakipicture. So, hindi na niya pinakawalan si Christy. Kaya, nakakatuwa po, ayan, nandyan, nanonood po sila. So, kay Brad Ernesto, na ayan, mahal na mahal ni Pastor, na dahil din po, sabi nga, kung may nangyari sa atin na problema at hindi tayo bumitaw, pinakita natin na talagang ang Diyos ang pag-asa natin. Ay, ang dami pong bunga kahapon. Kaya ganun yung nangyari kay Sir Ernesto ay ang dami pong bunga kagabi. Yung mga sabi nga ni Sister Christy, Ma'am,
umaga pa lang talagang excited na siya, nag-invite na siya ng mga anong oras po kayo darating. Sabi nga yan, dapat paglabas ng office para in-invite ko po yung mga empleyado dito sa dairy farm. So nakaka-bless kasi hanggang doon sa mga lalaki ay na mga empleyado po doon sa Baguio Dairy Farm ay nandoon po kagabi na alam ko talaga pati si Pastor, masayang-masaya siya. Nakita niya po na pag sumunod po tayo, yan po yung bunga, yung soul winning. Andyan po yung isi-share natin ang pagmamahal ng Panginoon. Nakita mo, buong pamilya po yung nandoon. Nasama-sama po sila doon. Na nakita mo ang lalaki nila. Kaya sabi ko, and daming handa, sabi ko kaya ang lalaki hanggang sa aso nila, ang laki-laki. Kasi nga po, sagana po sila sa pagmamahal ng Panginoon. Sila po yung buong family na hindi nga masyadong nakikita natin na may pero andyan yung humble heart nila, lalo po kay Pastor. Nandun po talaga na yun po yung mga fruit ng good things na makikita natin yung pagmamahal ng Diyos andoon sila. Na sa kalagayan, yun po yun na alam ko, kahit ganun na yung kalagayan ni Brad Ernesto, yun yung madaling nagpapagaling sa kanya. Yung kasiyahan niya na andun po na may salita ng Diyos uli, na naririnig po sila. Kaya salamat kay Pastor RJ pati sa programa natin. Yung nga po yung nangyaring pandemic, 'di ba? Doon yung may FB Live, doon po yung nagsimula. Kaya ang dami pong naging bunga po yon na may mga nangyari, hindi makapunta sa church, pero the best pa rin po. Sa Sunday, ayan po, Couple Sunday, sama-sama po tayo. Muli, andyan yung buong, alam ko po, yung mensahe ni Pastor, yung pagmamahal ng Diyos sa buong pamilya, na yun po yung ma-share natin. Kaya yun po yun lang po yung ma-share ko sa ngayon. Talagang nag-aalab na pagmamahal ng Panginoon ay yun po yung ibahagay natin sa kapwa natin, sa ating kamag-anakan na hanggang sa pag-uwi namin kagabi, maambon nung, ando pa kami, paano yan? Kasi sa pick up yung ginamit namin, 10 silang nakaupo doon. Pag uwi natin, umuulan. Sabi niya, di ba, may payong, sabi ni Pastor. Pero ang buti ng Panginoon, pag uwi po namin, tumigil na po yung ulan. Kaya enjoy po sila Sir Bore nasa likod. Ang saya-saya po kagabi sa Bible study. So yun lang po. To God be the glory. Amen. Ayan po. Opo. Birthday ng anak ni Sister Christy. Yung 8 years old and 5 years old. Yan po, Sir Ariel Pumecha. Amen, Ma'am Sheila, Ma'am Irene, Ma'am Benny, Ma'am Beth, Ma'am Vicky. Kitang-kita po ang inyong fixed heart toward God. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Philemon chapter 3. Yan po. Thank you po, Sir Ariel. Ayan, kasama po natin sa studio ang mga full-time mothers na. Ay, Sister Emilia po pala. Sister Emilia, yan po. Mag-share din po. Good morning sa ating lahat. Amen, mga mothers. So, sa akin naman ay mula sa PSS din ay napapag-aralan din namin sa practicum are yung about commitment. So, mayroon yung commitment na being dedicated ka dapat. At saka devoted ka and loyal. At yung tatlo na yun, may kanya-kanya silang definition. So, halimbawa yung loyal, maging faithful ka dapat. Kasi hindi mo makukuha yung commitment mo kung wala mga yun. So, yun yung napapakinggan ko din at saka ito sa mga devotion na pinapakinggan ko. So, marami akong na sa commitment. So, kailangan din i-apply sa aking sarili. At gusto ko muna magpasalamat sa mga prayers nyo. Yung nagkasakit ako, unexpected talaga yun. Na first time kong ma-hospital na 1 week kasi na linalagnat ako. 1 week din na hindi ako kumakain. 1 week din na parang nanghihina ako. So, akala ko yun yung katapusan ko na. Sabi ko, baka ito na yung sabi ko. Kaya nga nung naano ko sa hospital ng 2 days. Tapos, hindi sana ako lalabas sa Monday. Sabi ko, malakas na ako, kaya ko na, sabi ko dun sa doktor. Kaya nilabas ako sa Sunday, okay naman. Kasi parang ayoko yung mamiss yung
PSS kasi pag once na may na-miss ka, parang hindi mo nasusundan yung mga lesson. Di bali sa mga ah, service natin kasi pwede mo i-reply na panoorin, na pakinggan, ganun. Pero yung pag-aaral mo kasi pag Google Meet, hindi talaga may replay. Kaya once na hindi mo naumpisahan, parang hindi mo naiintindihan. Kaya answer prayer din ng mga prayers niyo na kahit hindi ako malakas, sinabi ko lang sa doktor na okay na ako. Kaya nilabas ako talaga. At sabi ko nga nung nandun ako sa ospital, baka mag-video ako, sabihin ko na pag mamamatay ako, doon na kaya ako sa hospital, doon na kaya ako sa church, ilagay doon yung lamayan ba? Para pag may pumunta na magbisita, suluhin lahat. Sabi ko, okay ba yun? Nagawin yun? Sabi ko, kaya, Pwede po. sabi ko, kaya yun yung parang iniisip ko yung sarili ko na parang hindi yata tama yun na sinasabi ko sa sarili ko. Kaya yun lang ang panalangin talaga. Pag once talaga na maging faithful ka na hindi ka mag-aalangan na lumapit, ay papakinggan talaga. At yun lang po. Thank you. And ayun po nung nakita ko yung post ni Sister Emilia, na virus ako, sabing ganun. Ayun, nag-pray ka agad ako, sabi ko yun. Nag-message po ako sa inyo, praying po. Yun yung nag-message ako sa inyo, nagpe-pray na po ako. Sabi ko, na virus si Sister Emilia, sabi ko kay Pastor RJ. Ay, ganun ba? Yun. Kaya, nakakatuwa nga po talaga ang Diyos dahil pag talagang kasi yun yung pong turo talaga ng mga pastor kapag meron pong nag-send ng message na ipag-pray si ganito, right away ipag-pray mo kaagad. Yun po, yun. Maganda po yun na pag may message na ganun, ipag-pray yung tao. Ganun talaga, pag nag-pray ka kaagad sa kanya, ay nandun yung Panginoon, talagang pinapakinggan niya po. Yan. Sir Cherry, ikaw naman. Good morning po sa ating lahat at muli po kaming nagpapasalamat sa mga host, sa mga natutunan po namin patungkol po sa pagko-commit na mahalin ang Panginoon kasama yung pamilya. At totoo po yun yung sinasabi ng mga mothers dito na napakasaya yung kasama mo yung family mo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya yun yung isang responsibility na talagang yun yung pinagpipray ko sa Panginoon na may mabigat man ito pero pribilehyo na ikaw yung ginagamit ng Panginoon para turuan yung pamilya mo at sila rin yung na makita din nila yung pangangailangan sa area na yung bang makita nila na ay itong pamilyang ito ay nangangailangan din. At ma-appreciate din nila yung kalagayan nila na sila ay nakakilala sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Hello po, good morning po sa inyo po lahat at nagpapasalamat po sa mga host at muling na-remind na naman po yung about sa commitment to love God na nandiyan po talaga kapag commitment ay panghabang buhay po yan. So, nandun po na talagang, lalo na po sa isang nanay, talagang nandun dapat na kapag nandun po yung commitment na sa pagmamahal sa Panginoon, ay yan po yung may papasa sa mga anak. Yung bang hindi hayaan na, syempre iba na po yung mga kabataan ngayon pero talagang kahit na gaano pa yan pasaway o pero dahil nandun yung pagmamahal, gugustuhin ng isang magulang o ng isang nanay na yung anak ay may ganong pagmamahal din sa Panginoon. Kaya, yun nga, kaya may family first para buong family ay talagang nandun yung pagmamahal sa Panginoon. Yun po. Salamat po. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga host. Yun nga din po,
tama po na magkaroon ka din po ng commitment sa Diyos. At yun nga po, pinapanalangin ko po na magkaroon po ka ng commitment lalo na po sa pag-share po sa aking mga kapatid po. Amen. Maraming salamat po at yan po yung ating devotion nagtatapos at bukas po ay mag-join po ulit tayo sa ating family devotion Saturday. Yan. Maraming salamat sa mga nakapakinig at prayerfully po ay magpapatuloy po tayo sa ating commitments po. Ayan po. At lingin ko po sa Sister Beth. And let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga napakinggan namin mensahe ninyo. Salamat po Panginoon at muli kaming ni-remind ninyo about commitment. At yan din po salamat po Panginoon sa inyong guidance na sa mga taong ginamit po Panginoon. Patuloy kaming mapaalalahanan Panginoon, ma-remind sa mga dapat namin gawin bilang anak ninyo Panginoon. Dalangin po namin sa inyo Panginoon na patuloy lang kami bigyan ng desire sa puso namin. Huwag mo pong pahintulutan ng wala. Kaya mawala namin ang pag-ibig namin sa inyo. Kundi manatili ito Panginoon at mag-continue kami upang maisalin din ako Panginoon sa next generation Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo o God na patuloy niyo pong pagpalain Panginoon ng aming bansa. Natin ito, bigyan niyo po ito ng katahimikan maging sa mga taong sa mga ibang bansa na pumipilit na guluhin kami Panginoon. Tulungan niyo kami magkaroon ng katahimikan sa aming bansa mismo. At ganoon din po, Panginoon, mga nakaupo na government officials, Panginoon, kausapin niyo po sila, Panginoon. Gawin nila ang kanilang mga posisyon, Panginoon, ang kanilang mga sinumpang tungkulin na ayon, Panginoon, sa kalulugod niyo at kasisiyapan. Dalangin din po namin sa inyo, O God, ang mga may sakit, pagpalain po sila. Kayo po mag-comfort sa kanila at kayo po magpagaling sa kanila. Ganoon din po, Panginoon, dalangin po namin sa inyo, O God, sa araw na ito. Paghayo ng Panginoon kayo po mag-lead sa amin, ingatan niyo kami. At sana po Panginoon, maraming kaluluwa muli na madadala namin sa inyo. Muli, Panginoon, humingi kami makatawaran sa lahat ng aming mapagkulang, sa lahat ng mga pagkakasala namin nagawa sa mga naisip ng salita ng Salamat po, Panginoon, sa kalangkasan at kalisugan. Salamat po sa privilege sa mapaglingkuran ka Panginoon ang tigil sila. Salamat po sa buhay. Ito po ang kilat sa pangalan ng Jesus. Amen. And thank you po, Sister Emilia. Thank you. Thank you Kay Ate po. Cynthia ko. Salamat. Thank you. Good Good morning. Rizalina Di Guzman. Ayan. Rhea Morning. Lagadan. Percival Lagadan. Patuloy po tayo Yan manood. po. Yan si Sister Ma'am Joji. Julie. Yan. Si Ma'am Sister Julie. Raquel. Thank you. Good morning. We live beneath the shadow of uncertainty and fear. Sometimes our hearts are shaken by the evil that draws near. If ever it was time to rise and take our faith in hand, it is surely now, and I for one will take a stand. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. The message of the gospel shines above the stormy skies and gives the light of hope and peace to weary
I am a sinner who's been saved by grace's touch. I will go the extra mile to share the Savior's love. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. Will you be strong and brave and let the flag of mercy wave? You cannot rest or run until the church is overcome. So will you take up your cross? Will you truly count the cost? To live is Christ, to die is gain. So will you stand and boldly say, I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will